chapter 6. Buksan po natin ang Biblia sa Roma chapter 6. Romans chapter 6, verse 1 and 2. Roma chapter 6 verse 1 at 2. Romans chapter 6, verse 1 and 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay paroon? Today, we're gonna learn the lesson through the Romans chapter 6. Ngayon po, pag-aaralan po natin yung aral sa pamamagitan ng Roma chapter 6. First of all, we have to know the three kinds of salvation. Una sa lahat, kailangan po natin malaman yung tatlong yugto ng kaligtasan. It's called the justification and sanctification and glorification. Ito yung tinatawag na pag-aaring ganap, pagpapabanal, at pagluluwalhati. Justification is the salvation of our spirit. Yung pag-aaring ganap, ito po yung kaligtasan ng ating espiritu. So when we realize that Jesus redeemed all our sins, we are justified, we are saved. Kaya nung naunawaan natin na tinubos ng lahat ng ating mga kasalanan, tayo ay inaring ganap, tayo ay naligtas. And it doesn't mean we don't have our sinful nature is removed. Hindi po ibig sabihin nun yung ating sinful nature ay naalis na. Even though we are saved by the faith, we still have a sinful nature. Kahit na tayo nailigtas na sa pamamagitan ng pananampalataya, yung ating likas na pagkasalanan ay nandyan pa rin. But when we get salvation, we receive the Holy Spirit. Ngunit nung tayo naligtas, tinanggap natin yung Espiritu Santo. And Holy Spirit fight against our sinful nature. At yung Espiritu Santo na ito ay lumalaban sa ating likas na pagkamakasalanan. So since we got salvation, the little by little, we are changed by the help of Holy Spirit. Kaya mula nung tayo inaring ganap, sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo, tayo ay nagbabago. We start to stop our sins. Unti-unti natin naititigil ang ating mga kasalanan. And we try to live for God. At ninanais natin mabuhay para sa Diyos. So it's called the sanctification. Kaya ito tinatawag na pagpapabanal. This is our Christian life. Ito po yung tinatawag nating buhay Kristiyano. And the Bible says, when Jesus comes again, our body will transfer to the spiritual body. Sinabi din sa Biblia, kapag si Jesus ay dumating rito, yung ating katawan ay mababago sa buhay doon sa walang hanggan. So it's called the glorification. That's the salvation of our body. Ito yung tinatawag na pagluluwalhati, ito yung kaligtasan ng ating katawan. And this is the salvation of our life and personality. Yung pagpapabanal naman, ito yung ating kaligtasan sa ating buhay. Important thing is, when we get salvation, when we receive the justification, God guaranteed the glorification. Yung importante po rito, nung tayo inaring ganap, ginagarantiya na ng Diyos na magkakaroon tayo ng pagluluwalhati sa ating katawan. So we don't need to worry about the glorification. When Jesus comes again, our body automatically transforms to the spiritual body. Kaya hindi na dapat tayo mag-alala patungkol rito nung tayo nailigtas na tiyak na magkakaroon tayo ng pagkaluwalhati sa ating katawan. Our spiritual body doesn't have a sinful nature anymore. Yung ating spiritual na katawan ay wala ng likas na pagkamakasalanan. So when we go to heaven, we don't commit a sin anymore. Kaya pag tayo nagtungo na doon sa langit, hindi na tayo makakagawa pa ng kasalanan. But all the saved people should focus on the sanctification. Ngunit lahat ng mga ligtas na tao ay kailangan magtuon dito sa pagpapabanal. So as much as we work hard, we can be changed. Hanggat sa ginagawa natin ang ating makakaya, tayo pwedeng mabago. As much as we change it and glorify God in our Christian life, we can receive the reward. Hanggat sa tayo nagbabago at niluluwalhati ang Diyos, pwede tayo tumanggap ng gantimpala. So when you study the Bible, if the salvation is talking about justification, the tense is the past or the past perfect tense.
Kaya pag-aaralan ninyo po yung patungkol sa pag-aaring ganap, ito po patungkol sa past o past perfect tense o nangyari na. So you are already saved. You are already forgiven. Kayo'y naligtas na, kayo'y napatawad na. naintindihan po? And sanctification is the present tense Yung pagpapabanal naman ay nasa present tense o nangyayari or commandment. o isang utos. So achieve your salvation is talking about the sanctification. Kaya yung kailangan magkaroon kayo ng kaligtasan, ito'y pumapatungkol sa pagpapabanal. And glorification is the future tense. Yung pagluluwalhati naman ay nasa future tense. So you will be saved. It means your body will be transformed. Ikaw ay maliligtas. Ibig sabihin, ang iyong katawan ay magbabago. 나인tindihan po? So when we conduct the Bible seminar, we focus on the justification. Our spirit and all our sins are forgiven already. Kapag nagsasagawa tayo ng Bible seminar, nagtutuon lang tayo rito sa pag-aaring ganap sa ating espiritu, sa ating pagpapatawad sa ating mga kasalanan. That is the Romans chapter 1 to 5. Ito po ay nasa Roma chapter 1 at 5 to 5. Romans chapter 1, all Gentiles are sinners. Sa Roma chapter 1, lahat ng mga hintil ay makasalanan. Chapter 2, even Jewish people are sinners. Sa chapter 2 naman, kahit yung mga Hudyo ay makasalanan rin. Chapter 3, all people are sinners. Chapter 3, lahat ng mga tao ay makasalanan. That's why all people must get salvation, must be justified by faith. Kaya nga lahat ng tao kailangan maligtas, maaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Chapter 4 is talking about the example about the person who gets salvation by faith. Sa chapter 4 naman, ito ay pumapatungkol sa mga halimbawa doon sa mga taong inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. We mentioned about Abraham and David. Binanggit rito si Abraham at David. And chapter 5 is talking about the blessing as a saved people. In chapter 5 naman, ito ay na may pumapatungkol sa mga pagpapala bilang isang ligtas na tao. So when we get salvation, we have a peace with God. Kaya nung naligtas tayo, meron tayong kapayapaan sa Diyos. And we have a suffering. Meron tayong kahirapan. And we have a hope. At meron rin tayong pag-asa. That's the blessings of the saved people. Ito po yung pagpapala sa mga ligtas na tao. And Romans chapter 6 to 8 are talking about our Christian life. Sa Roma chapter 6 to 8 naman, ito yung pumapatungkol sa ating buhay Kristiyano. So chapter 6, how to stop is talking about the reasons why we have to stop our sins. Chapter 6, sinasabi rito yung mga dahilan kung bakit natin kailangang itigil yung pagkakasala. So before we study the Romans chapter 6, we have to understand the difference between position and condition. Bago natin pag-aralan yung sa Roma chapter 6, dapat natin maunawaan muna yung pagkakaiba ng posisyon at ng kondisyon. Position and condition are different. Yung posisyon at yung kondisyon ay magkaiba. When we get salvation, our position is immediately changed from the sinner to the children of God. Nung tayo inaring ganap, yung ating posisyon ay nabago mula sa pagiging makasalanan, tayo naging anak ng Diyos. But still, our condition is sinful and evil. Subalit yung ating kondisyon pa rin ay pagiging makasalanan, masama. But in our Christian life, little by little, God changed our life. Pero sa ating Our condition is getting changed. Pero sa ating buhay Kristiyano, yung Diyos ay paunti-unti na binabago ang ating buhay. So even though we immediately get salvation, our condition must be changed little by little. Kahit na mabilis tayong naligtas, ang ating kondisyon ay unti-unting nababago. So here is one king. Meron dito isang hari. King lost his son. Yung hari na wala yung kanyang anak. Looks same, right? But after 10 years, he found his son. Ngunit pagkatapos ng 10 taon, nakita niya uli ang kanyang prinsipe, yung But kanyang anak. for 10 years, he lived as a beggar. Pero sa loob ng 10 taon, siya ay nabuhay bilang isang pulubi. But when he find his son, his position immediately changed from beggar to the prince. Ngunit nung natagpuan niya yung kanyang anak, ay yung kanyang posisyon ay biglang nabago. Mula sa pagiging pulubi, naging siyang prinsipe. But his condition is not changed
well. Pero yung kanyang kondisyon ay hindi pa agad-agad nagbago. So he still has bad habits as a beggar. Kaya meron pa rin siyang pag-uugali bilang isang pulubi. So he always hide the food. Kaya lagi niyang tinatago yung mga pagkain. So all the servants in the kingdom said, "You are prince. You don't need to hide your food." Kaya yung mga alipin nila doon sa kanilang kaharian, sinasabi sa kanila, isa kang prinsipe, kaya hindi mo na kailangang itago yung mga pagkain. He said, "I know, but this is my habit." Sabi niya, oo, alam ko, pero ito yung kanyang nakaugalian. He always sleep on the floor. Lagi siya natutulog doon sa sahig. "Oh, prince, you can sleep in the bed." Oh, prinsipe, pwede ka naman matulog dito sa kama. "Yeah, I know, but I'm comfort here." Oo, pero mas sanay na ako rito matulog. So even though his position is immediately changed from the beggar to the prince, his condition is not changed yet. Kahit yung posisyon niya ay biglang agad nabago mula sa pagiging pulubi sa pagiging prinsipe, pero yung kondisyon niya ay hindi agad nagbabago. But we have to know, the king never forsake his son. Pero kailangan natin maunawaan dito, yung hari, hindi niya basta-bastang hinahayaan yung kanyang anak. So by greatest teacher, he changed his son to live as a prince, as a king. Kaya sa pamamagitan po ng isang dakilang guro, tinuturuan niya yung kanyang anak bilang maging isang prinsipe. So even though all our sins were forgiven and we become the children of God, we still have a sinful nature. Kaya nga po kahit tayo naligtas na at napatawad ng ating mga kasalanan at naging anak na ng Diyos, meron pa rin tayong likas na pagkamakasalanan. But God put us in the greatest church, the school, that is church. Ngunit yung Diyos ay inilagay tayo sa isang dakilang eskwelahan, ito yung tinatawag na church. And we have a greatest teacher, Holy Spirit. At meron tayo isang magaling na guro, ito yung Espiritu Santo. And our textbook is the Bible. At yung ating aklat ay yung Biblia. So whenever we learn the Word of God, little by little, God changes us. Kaya sa tuwing na pag-aaralan natin yung salita ng Diyos, paunti-unti yung Diyos ay binabago tayo. So Romans chapter 6, 7, 8 are talking about our sanctification. Kaya Roma chapter 6, 7 at ito'y pumapatungkol sa pagpapabanal. So since we got salvation, how to live for God is talking about this. Mula nung tayo naligtas, ito'y pumapatungkol dito. And the chapter 6 is talking about how can we commit a sin again. Kaya sa Roma chapter 6, ito'y pumapatungkol sa paano tayo magkakasala pa. The chapter 6 verse 1, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Roma chapter 6 verse 1, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? If all our past, the present, the future sins are already forgiven, how can we commit a sin again? Kung lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na, pwede pa rin ba tayong magkasala? The Bible says, certainly not. Sinabi sa Biblia, huwag nawang mangyari. And chapter 6 are talking about the many reasons. At yung chapter 6 na ito ay nagsasabi ng napakaraming mga rason. The first, we got salvation by grace. That's why we cannot enjoy the sin again. Una, naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya. Kaya ibig sabihin dito, hindi dapat tayo magpakasaya pa sa pagkakasala. And second reason, when Jesus died on the cross, we also died on the cross. At ikalawang rason, nung si Jesus ay namatay doon sa krus, tayo rin mismo ay namatay doon sa krus. And when Jesus raised up from death, we also raised up. At nung si Jesus ay nabuhay muli mula sa patay, tayo rin ay nabuhay muli doon sa kamatayan. So we die with Jesus and resurrected with Jesus. Namatay tayo kasama si Jesus at tayo nabuhay muli kasama si Jesus. And also the third reason is we are not the slave of sin anymore. At yung ikatlong rason, hindi na tayo mga alipin ng kasalanan. We are a slave of the righteousness. Tayo'y alipin ng katwiran. That's why we cannot commit a sin again. Kaya nga, hindi na dapat tayong magkasala pa. And the last reason why we cannot enjoy the sin anymore is God make us the instruments of the righteousness. At isa pang rason kung bakit hindi na dapat tayo gumawa pa ng kasalanan, yung Diyos ginawa tayo instrumento para sa katwiran. So because of these reasons, we cannot enjoy the sin again. Kaya sa pamamagitan ng mga rason na ito, hindi na dapat tayo magpakasaya pa sa kasalanan. So we will learn these topics one by one. Kaya pag-aaralan po natin yung mga paksang ito, isa-isa. The verse 1,
Let's read it together again. 3, 2, 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang Yeah. So the grace may abound in sin. yung biyaya ay sumagana In sin. sa kasalanan. Oh. The more we know we are sinners, the more we realize God's grace. Kapag tayo'y naunawaan natin na tayo isang makasalanan, yung biyaya rin ng Diyos ay higit na sumasagana sa atin. So in Luke chapter 7, when the people are forgiven many sins, they love Jesus much. Dito sa Lucas chapter 7, yung naunawaan nila na si Jesus ay pinatawad yung kanilang higit na mga kasalanan, mas higit rin nilang inibig si Jesus. But to whom little is forgiven, the same loves little. Ngunit kanino binigay yung higit na biyaya, gayon din yung pag-ibig ay higit pa. When we are forgiven little, we love little. Nung tayo pinatawad ng kaunti, mas magmamahal rin tayo ng kaunti. So, the more we experience the God's grace, the more we love God. Kung higit nating nararanasan yung biyaya ng Diyos, mas higit rin nating mamahalin yung Diyos. So somebody says, in order to experience God's love more, is it okay to commit a sin more? May nagsabi na para mas laro nating maunawaan yung biyaya ng Diyos, kailangan rin natin dapat bang higit na magkasala? If God forgave all our sins, even the future sins, is it free to commit a sin again? Kung pinatawad na ng Diyos yung lahat ng ating mga kasalanan, kahit yung ating future sins, kung gayon, pwede rin pa rin ba tayong gumawa ng kasalanan? The verse 2, certainly not. Sinabi sa verse 2, huwag nawang mangyari. Why? Bakit? Because we got salvation by grace. Sapagkat tayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya. That's why we cannot betray God's love and grace. Kaya nga hindi dapat natin pagtaksilan yung biyaya at pag-ibig ng Diyos. Let's look at chapter 6, verse 14. Sa Roma chapter 6 verse 14, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Before we got salvation, we are under the law. Bago tayo naligtas, tayo nasa ilalim ng kautusan. So we try to go to heaven by doing something. Kaya nga sinusubukan natin mapunta sa langit sa pamamagitan ng paggawa. But when we realize that all our sins were already forgiven freely, we transfer from the law to the grace. Ngunit nung naunawaan natin na tayo napatawad ng walang bayad, tayo agad na lumipat mula doon sa biyaya. Then how can we enjoy the sin again? Kaya kung gayon, paano pa natin magpapakasaya pa tayo sa kasalanan? Verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano nga, magpakasala pa tayo dahil tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. Yes. Actually, people will not be changed by force. Sa katunayan, yung mga tao ay hindi nababago ng persahan. So, what if God forces us to be changed? Paano kung yung Diyos persahan tayong binago? So, for example, God said, if you miss the one Sunday sermon, I'm gonna cut your finger. Halimbawa, sasabihin sa'yo ng Diyos, kapag ka lumiban ng isang Sunday sermon, puputulin ko yung isang mong daliri. If you don't offer the offering, I'm gonna cut your ear. Kung hindi ka magbibigay ng mga offering, puputulin ko yung iyong tenga. Then in the beginning, we will be so scared and try to obey. Kaya mula sa umpisa, tayo'y matatakot talaga at susunod. But what if we lost all the fingers, all the ears? Ngunit paano kapag lahat ng daliri natin at tenga ay nawala na? And there is no reason to live for God. Kaya wala na rason pa para mabuhay para sa Diyos. Anyway, I lose everything. There is nothing to lose anymore. Kung gayon, nawala na lahat ng sa akin, kaya wala nang dahilan pa para may mawala pa sa akin. So people never change it by force. Kaya yung mga tao ay hindi nababago ng persahan. People are changed by love. Yung mga tao ay nababago sa pamamagitan ng pag-ibig. When we receive the great love, we are willing to pay back. Nung tinanggap natin yung dakilang pag-ibig,
talaga tayo nagnanais na magbigay ng sukli nito. So God give us the unconditional love. Kaya yung Diyos, binigyan tayo ng walang kondisyong pag-ibig. Even though you don't love me, I love you. Kahit hindi mo ako minamahal, mahal kita. Whether you attend the church or pray or not, I love you. Dumalo ka man sa church, manalangin, mahal kita. Even though you are not perfect, I love you. Kahit hindi ka perpekto, mahal kita. That's why I already forgave you and died for your sins. Kaya nga ako'y pinatawad kita at namatay ako para sa iyong kasalanan. When we receive this greatest love, we want to pay back naturally. Nung tinanggap natin yung dakilang pag-ibig na ito, nais talaga natin bigyan ito ng sukli. That's why even though nobody forces us, we are willing to attend the church. Kaya kahit walang sino man na nagpipilit sa atin, tayo nagnanais na pumunta ng church. Even though nobody forces us, we want to sacrifice, we are willing to sacrifice for Jesus. Kahit wala pumipersa sa atin, talagang tayo nagnanais na magsakripisyo para kay Jesus. This is the way of God. Ito po yung paraan ng Diyos. So God make the way to change us, not by force, but by love. Yung Diyos ay gumagawa ng paraan, hindi sa pamamagitan ng pagpipilit o pagpupwersa, kundi sa pamamagitan po ng pag-ibig. So verse 15, what then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? Certainly not. Ano nga? Magkakasala ba tayo? Dahil tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. There were sun, and there is a wind. Merong araw at merong hangin. Then wind said, I'm stronger than you. Sinabi ng hangin, mas malakas ako kaysa sayo. Then the sun says, really? Sinabi ng araw, talaga ba? Then let's see. Kaya- If you take off this man's garment, you are stronger than me. Kaya sila'y nagpustahan na kapag itong lalaking ito, maalis niya yung iyong jacket, ikaw yung mas malakas sa akin. So the wind blew the wind, Kaya- strong wind. Kaya yung hangin, umihip ng malakas na hangin. Then he grabs his garment more tightly. Kaya yung lalaki, mas lalo niyang hinigpitan yung paghawak ng kanyang jacket. So the wind got angry and he blew the more strong. Kaya yung hangin, mas higit siyang umihip ng mas malakas na hangin. And he grabbed his garment more tight. Kaya mas pinanghawakan niya ng higit, mas mahigpit pa yung kanyang jacket. So the more he blew the strong wind, the more he grabs his garment. Kapag siya umihip pa na mas malakas na hangin, yung lalaki, mas higit na sinisikipan niya paghawak niya ng kanyang damit. Finally, he gave up. Sa kahulihan, siya'y sumuko. Then the sun says, this is my turn. Tapos sinabi ng araw, ito naman yung aking pagkakataon. He make him warm and warm. Nagpainit siya. Then he sweat. Kaya siya pinagpawisan. And the sun make it warm and warm. Tapos lalo pa niyang pinainit. And finally, he take off the garment. Kaya sa huli, inalis niya yung kanyang damit. So what's the lesson? Ano yung aral dito? The people never be changed by force. Yung mga tao, hindi basta-bastang nagbabago sa pamamagitan ng pwersahan. By warm love, we will be changed. Kundi sa pamamagitan ng mainit na pag-ibig, tayo nababago. So let's look at please bookmark here, and let's look at John chapter 8. Lagyan po natin tanda, punta tayo sa Juan chapter 8. John chapter 8, verse 11. Juan chapter 8, verse 11. Here is the woman who was caught in the adultery. Narito yung isang babae na nahuli sa pangangaluwi niya. And according to the law, she must be judged and stoned and killed. Ayon sa batas, kailangan siyang mahatulan at pagbabatuin hanggang sa mamatay. Then Jesus talked to other people. At si Jesus nakiusap doon sa mga ibang mga tao. The verse 7, he who is without sin among you, let him throw a stone at the first. Sinabi niya rito, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. Then all people feel guilty because they also have a sin. Kaya lahat ng mga tao ay nag-guilty sapagkat nalalaman ng lahat, sila may kasalanan rin. They are not qualified to judge this woman.
Hindi sila kwalipikado na hatulan itong babaeng So all ito. of them left. Kaya lahat sila umalis. Then only Jesus was left. Kaya tanging si Jesus lamang yung natira. So Jesus asked the verse 10, Kaya sinabi ni Jesus sa babae, sa verse 10, the women, where are those accusers of yours? Babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humahatol sa iyo? And the verse 11, no one, Lord. Sinabi sa verse 11, walang sinuman, Panginoon. Then Jesus said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Jesus said, I'll not judge you. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Because actually it means, instead of you, I'll be judged. Sa katunayan, yung ibig sabihin po rito, imbis na ikaw, ako yung hahatulan. One day, because of your sin, I'll be crucified. So don't worry, I'll not judge you. Isang araw, dahil sa iyong kasalanan, ako'y ipapako. Huwag kang mag-alala, ako yung mamamatay para sa iyo. And God, Jesus command one more, go and sin no more. At may isa pang iniutos si Jesus sa kanya, humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. It means instead of you, I'll be judged and I'll forgive you. Now, go and sin no more. Ibig sabihin po rito, imbis na ikaw, ako yung mahahatulan, kaya ngayon, humayo ka na at huwag ka nang magkasala pa. So, when we get salvation, we are willing to stop our sins because we are so thankful to Jesus. Kaya nung tayo naligtas, tayo dapat magkaroon ng pagnanais na tumigil sa ating kasalanan sapagkat tayo may labis na pagpapasalamat kay Jesus. Let's go back to Romans chapter 6. Balik tayo sa Roma chapter 6. And here is the second reason why we cannot enjoy the sinning again. Ito pa yung ikalawang rason kung bakit hindi na dapat tayo magpakasaya pa sa pagkakasala. The verse 10 and 11. Sa verse 10 at 11. Basahin po natin. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit ang nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Bible says, when Jesus died on the cross for our sin, we also died with Jesus. Sinabi sa Biblia, nung si Jesus ay namatay doon sa krus, tayo rin po ay namatay kasama si Jesus. And when Jesus became alive, we also are alive with Jesus. At nung muling nabuhay si Jesus, tayo rin po mismo ay nabuhay kasama si Jesus. So we die with Jesus. It means our former life is ended. Namatay tayo kasama si Jesus, ibig sabihin yung ating dating pamumuhay ay nagtapos na. Our former life, so our old man is died, so we died to the sin. Kaya yung dating pamumuhay natin, yung lumang sarili natin, tayo ay nagtapos na o namatay na doon sa kasalanan. Oh. And we start the new life. When we raised up with Jesus, it means we start the new life. Nabuhay tayo kasama si Jesus, ibig sabihin, nagkaroon na naman tayo ng panibagong pamumuhay. So the verse 3, so the ceremony to announce that we die with Jesus and the resurrect with Jesus is the baptism. Yung seremonya po para sabihin na tayo namatay at nabuhay kasama si Jesus ay yung bautismo. So verse 3 and 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo nakakalakad sa panibagong buhay. When we receive the baptism, we go under the water. Nung tayo tumanggap ng bautismo, tayo nilublob doon sa ilalim ng tubig. It means we die with Jesus. Ibig sabihin, tayo namatay kasama si Jesus. And coming out of the water, it means we are resurrected with Jesus. Yung pagbangon mula doon sa ilalim ng tubig, ibig sabihin tayo nabuhay kasama si Jesus. So, in order to announce we are born-again Christian and our old life is already dead, we receive the baptism. Para ipaalam sa lahat na tayo na born-again Christian at naligtas na Jesus, tayo tumatanggap ng bautismo. So, man and woman get married.
Kaya yung babae at lalaki ay ikinasal And to announce they are married, they have a wedding ceremony. para ipaalam sa lahat na sila ikinasal na, sila ay nagkakaroon ng wedding ceremony. Tama po ba? By wedding ceremony, they don't become the husband and wife. By paper, submitting the paper, they already become the husband and wife. Hindi po sa pamamagitan po ng wedding ceremony sila ay naikakasal, kundi sa pamamagitan po ng papel na pagsasubmit nila nito, sila ay nagiging mag-asawa. But in order to announce they are married, they have a wedding ceremony. Ngunit para mai-anunsyo na sila ay kasal na, sila ay nagsasagawa ng wedding ceremony. Like this, we already got salvation by blood of Jesus Christ. Gaya po nito, tayo naligtas na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. But to announce that we are saved to the world, we receive the baptism. Ngunit para ipaalam sa mundo na tayo naligtas na, tayo tumatanggap o nagsasagawa ng bautismo. So after wedding ceremony, the ex-boyfriend or ex-girlfriend called. Kaya pagtaas ng wedding ceremony, yung ex-boyfriend at ex-girlfriend ay tatawag. Shall we meet? Pwede ba tayo magkita? Then what will you do? Kaya anong gagawin ninyo? Can you contact? Pwede nyo bang silang sagutin ulit? Okay. We don't say that. Hindi po natin yung sinasabi. We boldly say or strictly say, I'm married, don't contact me. May katabangan na tayong sinasabi na ako'y kasal na, lumayo ka na sa akin. That's the baptism. Ito po yung bautismo. Even though we got salvation, the world and our sin still try to tempt us. Kahit na tayo naligtas na, yung mundo at yung kasalanan, lagi pa rin tayong tinutukso. Hey, you remember me? I'm your old friend. Uy, naalala mo ba? Ako yung dati mong kaibigan. We used to hang out and enjoy. Lagi tayong magkasama at nagpapakasaya. Though we have to remember the baptism. I already got salvation. Kaya dapat dating alalahan na yung ating bautismo, ako'y naligtas na. Don't call me. Don't tempt me. I'm saved person. Huwag ka nang tumawag sa akin, huwag ka nang lumapit sa akin, ligtas na ako. I died to the sin and I'm alive to Jesus. Namatay ako sa kasalanan at ako'y nabuhay kay Jesus. That's the baptism. Ito po yung bautismo. Though when the Israel people got out of Egypt, they passed the Red Sea. Nung yung mga Israelita ay umalis doon sa Ehipto, sila'y dumaan doon sa Red Sea. The 1 Corinthians chapter 10 says, crossing the Red Sea is baptism. Yung unang Korinto chapter 10, yung pagdaan daw doon sa Red Sea ay bautismo. So it means when Israel people got out of Egypt, Egyptian soldiers followed them. Ibig sabihin, yung mga Israelita ay umalis doon sa Ehipto, yung mga sundalo sa Ehipto ay sumunod sa kanila. Egyptian soldiers indicates our sinful nature. Yung mga sundalo sa Ehipto ay pumapatungkol sa ating likas na pagkamakasalanan. But after Israel people crossed the Red Sea, in the Red Sea, all Israel soldiers were dead. Ngunit pagkatapos na yung mga Israelita ay tumawid doon sa Red Sea, lahat ng mga sundalo sa Ehipto ay namatay. It means through the baptism, we announce we are already separated from our previous life. Ibig sabihin, yung bautismo, inaanunsyo na natin na tayo hiwalay na sa ating likas na sa dati nating pamumuhay. Between Egypt and the Israel people, there is the Red Sea. Sa gitna po ng Ehipto at ng mga Israelita ay merong Red Sea. So Egyptians still call the Israel people, please come again. Yung mga Ehipto, tinatawag pa rin itong mga Israelita, halika kayo, pumunta ka pa rin sa amin. But they cannot go back because they already crossed the Red Sea. Pero hindi na sila pwedeng bumalik sapagkat nakatawid na sila doon sa Red Sea. That's the meaning of baptism. Ito po yung kahulugan ng bautismo. Satan, world, and our sins still calling us. Yung mundo, si Satanas, lagi pa rin tayong tinatawag. But we have to boldly say, I got salvation. I'm saved person. I already got married. I already received the baptism. Pero dapat may katapangan natin sinasabi, ako'y ligtas na, ako'y nabautismohan na, ako'y kasal na. So, if you get salvation and don't receive the baptism yet, please join the summer retreat.
Kaya kung kayo'y ligtas na at hindi pa nakakatanggap o nakakapagsagawa ng bautismo, pakiusap, sumama po kayo sa summer retreat. During the summer retreat, you can receive the baptism. That's the first obedience. Dahil habang sa summer retreat, meron tayong bautismo at yung pagpapabautismo, ito po yung pagpapakita ng obedience. So if you don't receive the baptism, it's like you got married, but you don't have the wedding ceremony yet. Kaya yung ibig sabihin na po na hindi pagpapabautismo, kayo kasal na pero wala pa rin kayong wedding ceremony. In Korea, in the past, there was a Pastor Kim Ik-do. Sa Korea po, merong isang pastor, si Pastor Ig-do. Kim Ik-do. Kim Mid-do. Oh. He was a gangster. Siya isang gangster. So he used to hit and hurt others. Siya laging nananakit ng ibang tao. And so all the people in the market, they always pray, oh, please, don't let the Kim Ik-do come today. Kaya ito sa isang palengke, lagi sila nananalangin na pakiusap, wag na sana dumating dito si Kim Ik-do. Please allow me not to meet Kim Ik-do. Pakiusap, pahintulutan niyo ako na huwag makasalubong ito si Kim Ik-do. But one day, Kim Ik-do got salvation. Pero isang araw si Kim Ik-do ay naligtas. Then he sent the all other people received the letter to be invited for his funeral. Kaya lahat ng mga tao ay nakatanggap ng imbitasyon para dumalo sa kanyang funeral. So all people are so glad. Kim Ik-do is dead. Kaya lahat ng mga tao ito ang tuwa, si Kim Ik-do patay na. Let's go to his funeral. Tara, pumunta tayo sa kanyang paglilibing. So all people in the market gathered in that funeral. Kaya lahat ng mga tao doon sa palengke nagtipon-tipon doon sa kanyang burol. That time, Kim Ik-do appeared. Tapos nung oras na yun, lumitaw si Kim Ik-do. So all people got shocked. You're still alive? Kaya lahat ng mga tao nagulat, buhay ka pa? Then he said, no. I'm the new Kim Ik-do. Sinabi niya, hindi. Yung dati kong Kim Ik-do patay na, pero ako'y bagong Kim Ik-do na. All the Kim Ik-do that you have known is already dead. Kayong lahat, yung pagkaalam ninyo kay Kim Ik-do ay patay na. I already know the sacrifice of Jesus. I'm new Kim Ik-do. Alam ko yung pagsasakripisyo ni Jesus, kaya ako'y bagong Kim Ik-do. Then he really tried to save the lost souls. Kaya siya ay sumubok talaga na magligtas pa ng mga ligaw na kaluluwa. He really read the Bible and the memorized verses. Nagbasa siya ng Biblia at nagkakabisado ng mga bersikulo. So sometimes he really focused on the Bible and the memory verse on the way. Kaya minsan nakatuon siya sa Biblia sa pagkakabisado habang So naglalakad. sometimes he's had hit a tree. Kaya minsan siya nabubunggo doon sa puno. But sometimes his sinful nature comes out. Kaya minsan lumalabas yung kanyang likas na pagkamakasalanan. That time he said to his sinful nature, Kaya sinabi niya sa kanyang likas na pagkamakasalanan, "You, dead Kim Ik-do, it's not the time to come out. ikaw, patay na Kim Ik-do. Hindi ito oras para lumabas ka. You already patay. Patay ka na. Patay ka na. How dare to come out? Bakit ka pa lalabas sa akin? You have to still dead." Kailangan mong manatiling patay. So we have to know our old life must be dead. Kaya dapat natin maunawaan na yung dati nating pamumuhay ay dapat manatiling patay. And we start a new life. At dapat magsimula tayo ng bagong buhay. Let's look at the Galatians Puntahan po natin sa Galatia. chapter 2 verse 20. Galatia chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. I have been crucified with Christ. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo My old life is already gone. at hindi na ako nabubuhay.
I already died. Ako'y namatay na. That's why I have to start a new life with Jesus. Kaya nga dapat akong magsimula ng bagong buhay kasama si Jesus. So, Bible says, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Kaya sinabi sa Biblia, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Let's go back to Romans chapter 6. Balik po tayo sa Roma chapter 6. So, the first reason we cannot continue to commit a sin is we got salvation by grace. Kaya yung unang rason kung bakit hindi na dapat tayo magpatuloy sa pagkakasala ay naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya. And second reason we cannot continue to commit a sin is we die with Jesus. Yung ikalawang rason ay dahil namatay tayo kasama si Jesus. And here is the third reason, the verse 6 and 7. At narito yung ikatlong rason sa verse 6 at 7. We are not the slave of sin anymore. We are the slave of the righteousness. Hindi na tayo alipin pa ng kasalanan, kundi tayo alipin na ng katwiran. The verse 6 and 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nalalaman natin ng ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Yes. Last part, verse 6, we should no longer be slaves of sin. Upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. What's the slave? Ano yung pagiging alipin? Slave is the person who obey the only master. Yung alipin po, siya yung laging sumusunod sa kanyang master. Slave live for the master. Yung alipin ay namumuhay para sa kanyang amo. So we were slave of sin. It means we lived for the sin. Tayo alipin ng kasalanan, ibig sabihin tayo nabubuhay para sa kasalanan. We couldn't control our sinful nature before getting salvation. Hindi natin kayang kontrolin ang ating likas na pagkasalanan bago maligtas. Sin was our master. Yung kasalanan yung ating amo. So whenever our sinful nature tempts us, we just obey. Okay, I'm gonna go to commit a sin. Kaya sa tuwing tayo tinutokso ng ating likas na pagkasalanan, susunod na lang tayo sa Kanya. But when we get salvation, we become the slave of God and slave of righteousness. Ngunit nung tayo naligtas, tayo ngayon naging alipin ng Diyos at alipin ng katwiran. So verse 18, Sa verse 18, the 17 and 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo dating mga alipin ng kasalanan, kayo taus-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Now we become free from the sinful, our sin. Ngayon tayo naging malaya na sa ating kasalanan. Here is a man. He transferred the company. Narito isang lalaki lumipas sa isang kumpanya And he has a new boss. at meron siyang bagong boss. Then now, he doesn't obey his old boss anymore. Kaya magmula ngayon, hindi na siya sumusunod sa dati niyang boss. Because he transferred to the new company. Sapagkat lumipat na siya sa ibang kumpanya. So we were slave of sin. Tayo dating alipin ng kasalanan. But now, we become the slave of Jesus Christ. Ngunit ngayon, tayo ngayon alipin ni Jesus Kristo. That's why we have to obey Jesus and not the sin or Satan anymore. Kaya nga dapat tayong sumunod kay Jesus, hindi doon sa kasalanan. Let's look at the Romans chapter 14, Tingnan po natin sa Roma chapter 14. verse 7. Roma chapter 14, verse 7. 7 and 8. So as a slave of Jesus Christ, we only have to obey Jesus. Kaya bilang alipin ni Jesus, kailangan lang nating sumunod kay Jesus. The verse 7 and 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. Kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. So no matter what we do, whether we live or die, we have to live for Jesus. Kaya ano man ang ating gawin, mabuhay man tayo mamatay, kailangan nating mabuhay para sa Panginoon. Because we become the slave of Jesus. Sapagkat tayo naging alipin ni Jesus.
Exodus chapter 21, Sa, there is the rule of the slave. sa Exodus chapter 21, merong kautusan patungkol sa alipin. When the man become the slave, he can work for 6 years. Kapag yung isang lalaki ay naging alipin, pwede siyang magtrabaho hanggang 6 na taon. But in 7th years, he must be free. Ngunit sa ika-7 taon, kailangan niya nang maging malaya. But there is the only one way to continue to serve the master again. Pero may tanging paraan para magpatuloy pa rin siyang sa paglilingkod sa kanyang master. If this slave loves the master, he can decide to continue to serve the master as a slave. Kung itong alipin na ito ay talagang minamahal niya yung kanyang master, pwede siya magdesisyon na paglingkuran pa yung kanyang master. So he can say, I don't want to be free. Pwede niya sabihin, ayoko nang maging malaya. I want to serve you Nais kong paglingkuran ka as your servant. bilang isang alipin. Then the rule is, the master bring him to the doorpost and pierce the ear. Kaya yung kautusan po rito, kailangan dalihin ng kanyang amo yung alipin doon sa malapit sa pintuan at butasan ng kanyang tainga. So if the slave's ear is pierced, it means he has the eternal master. Kapag nabutas na yung kanyang tainga, ibig sabihin meron siyang walang hanggang amo. Amo? Amo. Walang hanggang amo? Oh. Some sisters already pierced the ear, right? So even though the ear is pierced, if you don't serve the Lord as your master, it's wrong. Kahit na meron kang butas na sa tainga, ngunit hindi mo pa rin pinaglilingkuran ang inyong master o yung inyong amo, ito yung mali. All the born-again Christian, spiritual ear is already pierced. Lahat ng mga ligtas na Kristiyano ay meron ng butas sa kanilang tainga. We are willing to serve the Lord. Tayo handang maglingkod para sa Panginoon. Even though we commit a sin, surely we can go to heaven. Kahit na magkaroon tayong kasalanan, tiyak pa rin tayo mapupunta sa langit. But we don't want. Pero hindi na natin ito nanaisin. Because we are willing to serve our Lord. That's why we forsake our freedom. Sapagkat handa tayong paglingkuran yung Panginoon, kaya handa nating isakripisyo ang ating kalayaan. Piercing the ear, it means this servant listened only the voice of the master. Yung pagbutas po sa tainga, ibig sabihin po nito, itong alipin na ito ay makikinig lamang sa boses ng kanyang amo. We don't listen to others. We only obeyed our Lord Jesus Christ. Hindi tayo makikinig pa sa iba, kundi tayo makikinig lamang kay Jesus. Let's look at the Numbers chapter 9. Tingnan po natin sa Bilang chapter 9. So, in the wilderness, after Exodus, the Israel people stayed in the wilderness after getting out of Egypt. Pagkatapos nilang makalabas doon sa Ehipto, yung mga Israelita ay nanirahan doon sa ilang. For 40 years, they stayed. Sa loob ng 40 taon, sila'y nabuhay roon. During this time, they learned how to serve the Lord as a servant. Sa panahon pong ito, natutunan nila kung paano maglingkod o sumunod sa Diyos. They learned obedience. Natutunan nila yung pagsunod. The Numbers chapter 9, Sa mga Bilang, chapter 9, the verse 22 and 23, sa verse 22 at 23, chapter 9 is the today's schedule Bible reading, right? di ba yung chapter 9, ito yung Bible reading ngayon? The verse 22 and 23, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Maging 2 araw o 1 buwan o mas mahabang panahon na nakatigil ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo na nanatili doon, ay nananatili ang mga anak ni Israel sa mga tolda at hindi naglalakbay. Subalit kapag pumaitas ay naglalakbay sila. Sa utos ng Panginoon ay nagkakampo sila at sa utos ng Panginoon ay naglalakbay sila. Kanilang sinusunod ang bilay ng Panginoon, ang utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. In the wilderness, they move depending on the cloud. Doon sa ilang po, sila'y kumikilos alinsunod doon sa ulap. So when the cloud moves, they move. Kapag yung ulap ay gumalaw, sila ay gagalaw rin. When the cloud stop, they stop. Kapag yung ulap ay hihinto rin sila. But think about this. It's not simple. Ngunit tignan ninyo ito, hindi ito simple. They always look at the cloud. Lagi lang sila nakatingin doon sa ulap. Then the cloud stop.
Tapos yung ulap ay titigil. It's time to stay here. Kaya ito yung oras para manatili rito. Then they set up the tent. Kaya mag-aayos sila ng tent. And they set up the blanket. Yung kanilang mga higaan. For a long time, they always move, so they are so tired. Kaya sa mahabang oras, sila ay naglalakbay, kaya pagod na So sila. when they finish the setting of the tent, they want to take a rest. Kaya pagkatapos nilang magtayo ng kanilang tabernakulo, gusto na nilang magpahinga. So hungry, so let's eat. Sila ay gutom na at kailangan na nilang kumain. When they are about to eat and take a rest, the cloud is moving. Nung sila ay kakain na at magpapahinga, yung ulap biglang gagalaw. What? Let's unfold the tent again. Ating tiklupin at ayusin muli yung ating tabernakulo. And let's stop to eating. At tayo huminto sa pagkain. They set up everything and start to move again. At magsisiayos na sila at magsisimulang maglakbay muli. And sometimes they stayed in one place for 2 days, 1 month, and 1 year. Minsan, sila ay nanatili sa isang lugar sa isang araw, 2 buwan o isang taon. They are sick of that place. Kaya pagod na, nagsasawa na sila doon sa lugar na They iyon. want to move to another place. Gusto na nilang lumipat sa ibang lugar. But the cloud is not moving. Pero yung ulap ay hindi na gumagalaw. Then until it moves, they have to obey. Kaya hanggang sa ito'y gumalaw, kailangan na lang nilang manatili at sumunod. So whenever it moves, they have to move. Whenever it stops, they have to stop. Through this process, they learn how to obey God. Kaya sa ito'y gumagalaw, kailangan nila rin gumalaw. Kapag ito'y tumigil, kailangan rin nilang tumigil. At sa pamamagitan ng prosesong ito, natututunan nila yung tamang pagsunod. So as a servant of God, we have to learn obedience. Kaya bilang alipin ng Diyos, kailangan natin matutunan yung pagsunod. If God says you go, and we have to go. Kaya pag sinabi ng Diyos na ikaw ay pumaroon, kailangan natin pumunta roon. When Jesus says you stop, then we have to stop. Pag sinabi ni Jesus na tayo tumigil, kaya dapat tayong tumigil. So we don't need the many reasons to stop our sins. Kaya hindi na natin kailangan pa ng napakaraming rason o dahilan para tumigil sa pagkakasala. Even though we can go to heaven, even though we commit a sin, we have to do our best to stop our sin because Jesus doesn't like it. Kahit na tayo mapupunta na sa langit, kailangan pa rin nating itigil yung pagkakasala kasi si Jesus ayaw niya na tayo nagkakasala. So there is no reason. Wala nang ibang... We don't need the other reasons. Our master doesn't want us to continue to commit a sin. Hindi na natin kailangan pa ng iba pang mga dahilan. Yung ating amo, ating Diyos ay nagnanais na tayo tumigil sa pagkakasala. Naintindihan po? Yes. One person got salvation during the summer retreat. May isang tao na naligtas sa summer retreat. Then the pastor, when he counseled, he said, if you really get salvation, you have to abide in the church. Yung sinabi ng Through church. pastor sa kanya, kung ikaw talaga yung tunay na naligtas, kailangan mong manatili sa tunay na church. Then he asked, is there any verse I have to abide in the church? Kaya tinanong siya, meron ba talagang eksaktong bersikulo na kailangan kong manatili sa church? Then he searched many verses. Kaya nagsabi siya ng napakaraming mga bersikulo. Book of Ephesians, and John chapter 15, and the book of Galatians. He checked the many verses, but instead of the searching many verses, when he searched the one verse, he already decided, as long as the Bible says so, I stayed in the true church. Kaysa sa napakaraming mga bersikulo sa paghahanap nito, pero kahit isang bersikulo lang, at siya ay nagdesisyon na mananatili siya sa church. He said, if God command me to stay in the church, I'm gonna stay in the church. Sinabi niya na kapag yung Diyos ay inutos sa kanya na manatili sa church, mananatili ako sa church. So we don't need the many reasons. Kaya hindi na natin kailangan pa ng napakaraming dahilan. If our master commands us, as a servant of God, we're gonna obey. Kung yung ating Diyos ay inutos sa atin bilang isang alipin niya, kailangan nating sumunod. Let's look at the Romans chapter 1. Tingnan po natin sa Roma chapter 1. So all the apostles and all disciples boldly and proudly say they are the slave of Jesus Christ. Kaya lahat ng mga apostol, lahat ng mga alipin
ay may katapangan na sinasabi na sila'y alipin ni Hesukristo. The verse, chapter 1, verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ. Si Pablo na alipin ni Hesukristo. So he introduced himself, I'm the servant of Jesus Christ. Kaya pinakilala niya ang kanyang sarili bilang alipin ni Hesukristo. In Philippians chapter 1, verse 1, I'm the servant of Jesus Christ. Sa Filipos chapter 1 verse 1 sinabi niya, ako'y alipin ni Hesukristo. Titus chapter 1, verse 1, I'm the servant of Jesus Christ. Sa Tito chapter 1 verse 1, ako'y alipin ni Hesukristo. Let's look at the 2 Peter. Tingnan po natin sa ikalawang Pedro. 2 Peter chapter 1, verse 1. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 1. Apostle Peter also introduced himself as a servant of Jesus Christ. Si Apostol Pedro rin ay pinakilala niya ang kanyang sarili bilang alipin ni Hesukristo. The verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Hesukristo. Yes. Tama na. He introduced himself. I'm the born servant of Jesus Christ. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang alipin ni Hesukristo. Let's look at the James chapter 1. Tingnan po natin sa Santiago Before 1 Peter. bago mag-Pedro. James chapter 1 verse 1. Sa Santiago po, chapter 1 verse 1. James is the physical brother of Jesus Christ. Si Santiago po ay pisikal na kapatid ni Hesukristo. Then he introduced himself. At The chapter 1 verse 1, James, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ. si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Jesus Christ is not my brother. Si Hesukristo ay hindi ko kapatid. I'm his slave and he is my Lord. Ako'y kanyang alipin at siya'y aking Panginoon. Let's look at Jude. Tingnan po natin sa Judas. Before Revelation, Bago mag-Apokalipsis, Jude chapter 1 verse 1. sa Judas chapter 1 verse 1. Let's read together before Revelation, the Jude chapter 1 verse 1. Let's read it together, 3, 2, 1. Si Judas na alipin ni Hesukristo at kapatid ni Santiago sa mga tinawag na minamahal ng Diyos Ama at iniingatan para kay Hesukristo. Yes. He is the brother of James. Siya rin ay kapatid ni Santiago. James and Jude are the physical brother of Jesus Si Christ. Santiago at Judas ay pisikal na kapatid ni Hesukristo. But before he introduced his brother of James, he said, I'm a bond servant of Jesus Christ. Ngunit bago niya ipakilala ang kanyang sarili bilang kapatid ni Santiago, sinabi niya muna na ako'y alipin ni Hesukristo. We are a servant of Jesus Christ. Kami mga alipin ni Hesukristo. Then how can we commit a sin which Jesus doesn't like? Kaya kung gayon, paano tayo magkakaroon ng kasalanan na ayaw ni Hesukristo? Let's go back to Romans chapter 6. Balik po tayo sa Roma chapter 6. And here is the last reason why we cannot continue to sin. At narito po yung huling rason kung bakit hindi na dapat tayo magpatuloy sa pagkakasala. The verse 13. Sa verse 13, Romans chapter 6 verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. at huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. We are the instruments of the righteousness to God. Tayo instrumento ng katwiran ng Diyos. Actually, kasangkapan in Tagalog, but ibig sabihin, kasangkapan ay sandata. Amo? Weapon. Weapon. Sandata. We are called as a weapons of God. Tinawag tayo bilang kasangkapan ng Diyos. In another, the translation is translated as a weapon. Sa ibang translation po, ito'y naisalin bilang weapon. So, as the God's weapon is save the people. Bilang kasangkapan ng Diyos,
Saved people are the God's weapon. Yung mga ligtas na tao ay kasangkapan ng Diyos. Sandata. Sandata. Sandata ng Diyos. Tama po ba? So, through the saved people, God fight in the spiritual world. Kaya bilang mga ligtas na tao, tayo lumalaban sa espiritual na mundo. So, as a God's weapon, we must be clean. Kaya bilang sandata ng Diyos, kailangan nating maging malinis. You know, the doctor used the mask. The what do you call? Mask? Surgical mask? Scalpel? Scalpel. Scalpel? Scalpel. Very sharp knife. The doctor, when he do the operation, he used a very sharp knife. Yung mga doktor kapag sila ay naggagawa ng operasyon, gumagamit sila ng scalpel o yung napakatalas na kutsilyo. It's much sharper than the other knife. Ito yung higit na matalas kaysa sa ibang mga kutsilyo. So it's really good tools for the doctor. Kaya ito yung napakamainam na kasangkapan para sa mga doktor. But what if it's dirty? Ngunit paano pag ito'y marumi? He cannot use it. Hindi niya pwede itong gamitin. God wants to save the people, so God need the weapon. Nais ng Diyos na ligtas yung mga tao, kaya nais niyang gumamit ng kanyang sandata. But if this Christian is dirty, how can he use for the spiritual world? Ngunit kung itong Kristiyanong ito ay marumi, paano ito magagamit para sa spiritual na pakipaglaban? So that's why the 2 Timothy chapter 2 says, there are many vessels in the great house. Kaya sinabi sa ikalawang Timoteo, chapter 2, napakaraming kasangkapan sa isang malaking bahay. But only clean vessel can be used by God. Ngunit yung malinis na kasangkapan lamang yung pwede niyang magamit. God is holy. Yung Diyos banal. His fight is a holy spiritual war. Yung kanyang digmaan ay banal na pakikipagdigmaan. So, as his weapon, if we are dirty, if we have a sin, we cannot be used by God. Kaya bilang isang sandata, kung tayo malinis, hindi tayo magagamit ng Diyos. That's why we cannot continue to commit a sin. Kaya nga, hindi dapat tayo magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. But Satan always tempts us to sin. Ngunit si Satanas, lagi tayong tinutukso na gumawa ng kasalanan. So little by little, Satan tempts us to commit a sin. Kaya paunti-unti, si Satanas, tinutukso tayong gumawa ng kasalanan. Satan doesn't tempt us suddenly or with the big temptation from the beginning. Si Satanas po, hindi niya tayo basta-basta biglaan na lamang na tinutukso na gumawa ng kasalanan. What's this? Frog. Palaka po yan. Huh? Palaka. Palaka. I heard that here is the boiled water. Narinig ko, narito merong isang palaka at kumukulong tubig. When you put it in the boiled water, it's jump out Kapag- and run away. Kapag ito'y nilagay doon sa initubig, ito'y tatalon. But the water is not boiled, Ngunit kapag yung tubig ay hindi mainit, then it stays calmly. kaya ito'y tahimik lamang na mananatili. But little by little, if it's boiled, it stays until the end. Finally, it dies. Ngunit kung paunti-unti na yung tubig ay pinapakuluan, itong palakang ito ay mananatili lamang hanggang siya'y mamatay. So Satan, little by little, tempts us. Just commit this small sin. Kaya si Satanas po, paunti-unti na tinutukso tayo na gumawa ng maliliit na Just kasalanan. miss the one Sunday sermon. Lumiban ka lamang ng isang Sunday sermon. This is just one sermon lang. Isang sermon lang naman yan. It's okay. Okay lang yan. It's just one contact with another gender. Isang mensahe lamang yan sa ibang kasarian. It's just one date. Isang araw, isang date. It's just one shot of alcohol. Isang pag-inom lamang ng alak. It's just one time. Through this one by one, the Satan tried to destroy all our Christian life. Sa pamamagitan po ng isang beses na ito, si Satanas ay unti-unting sinisira ang ating buhay Kristiyano. The audio room, would you play the video? A frog is a cold-blooded animal, and humans are warm-blooded.
so our body burns energy or perspires to maintain the same 98.6 degrees. The cold-blooded frog's body temperature goes up and down with the temperature of its surroundings. Although frogs love water, when I hold it over this pot of boiling water, this frog is very uncomfortable and climbs to get away from it. Now, the water in this pot is room temperature, 69.4 degrees, so he's comfortable when I put him in. If I turn the burner on low flame, his body temperature will adjust and slowly he will heat up with the water. The water temperature has risen to 80 degrees and the frog is the same temperature and still comfortable. If I turn up the burner slowly again, he won't notice because he'll continue to change to be the same as his surroundings. When we started, I held the frog over the first pot of boiling water. He was uncomfortable and he tried to get away from the heat. But now, because we're raising the temperature slowly, he doesn't recognize the danger he's in. He just keeps going along with the changes in his surroundings. Eventually, we can turn up the burner to a deadly boil. He will just keep trying to adjust with it. By the time he realizes it's killing him, it's too late. He won't notice in time because he just keeps changing himself to go along with the changes in his surroundings. Our Christian life. Dito po, pwede natin maunawaan yung isang aral. Satanas po, paunti-unti, binawasak yung ating buhay Kristiyano. So, not to be tempted, we must be sensitive to the sin. Para hindi tayo matukso, kailangan nating maging sensitibo sa kasalanan. We are the weapon of God. Tayo sandata ng Diyos. So, God wants to save the losers in this province and that province. God need the weapon. Yung Diyos, nais niyang magligtas ng mga ligaw na kaluluwa dito sa mga probinsyang ito, kailangan niya ng sandata. God always think, to whom I will send. Laging iniisip ng Diyos, sino kaya yung kanyang gagamitin? In order to fight the spiritual war in that province and that province. Para magkaroon ng digmaan doon sa probinsyang ito at sa probinsyang ito. Let's look at the last verse, the Exodus chapter 4. Puntahan po natin yung huling bersikulo sa Exodus chapter 4. Exodus chapter 4 verse 1. Exodus chapter 4 verse 1. The Moses stood in order to save the Israel people, he stood in the Pharaoh, the king of Egypt. Si Moises, para maalis niya yung mga Ehipto, siya'y tumayo doon sa harapan ng Parao. For that, God showed the miracles. Kaya para dito, pinakita sa kanya yung mga himala. The verse 2, would you read? Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, ano iyang nasa iyong kamay? Kanyang sinabi, isang tungkod. So it was just a rod. Isa lamang itong tungkod. But when the Moses threw that rod, it becomes the serpent. Ngunit nung kanyang hinagis ito sa lupa, ito'y naging ahas. The verse 3, pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa. Kanyang inihagis ito sa lupa at ito'y naging isang ahas. Si Moises ay lumayo sa ahas. So, when the man was created, it was good. Kaya yung tao ay nilikha, ito'y mabuti. But because of sin, it is cast to the ground. Pero dahil siya'y nagkasala, itinapon doon sa lupa. Then we belong to the serpent, the Satan. Kaya tayo ngayon nasa ilalim na ng ahas. But verse 4, let's read it together. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay at hawakan mo sa buntot. Kanyang iniunat ang kanyang kamay, kanyang hinawakan, at naging isang tungkod sa kanyang kamay. But when it's held by the Moses' hands, it become the rod again. Ngunit nung siya'y mahawakan ng kamay ni Moises, ito'y naging tungkod muli. When God hold us, we can be used by God. Kapag tayo hinawakan ng Diyos, pwede tayong magamit ng Diyos. Even though we were we belong to the serpent, Satan, when God hold us, when we get salvation, we can be used by God as a rod of God.
Kahit noon tayo nasa ilalim ng dyablo, nung tayo'y nailigtas, tayo hinawakan ng Diyos, pwede tayo magamit muli ng Diyos. In this verse, this is just a road. Doon sa versikulong ito isa lamang tungkod. Then let's look at the verse 20. Tingnan po natin sa verse 20. It become the road of God. Ito yung naging tungkod ng Diyos. Let's read it together. 3, 2, 1. Kaya't isinama ni Moises ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Kanyang pinasakay sila sa isang asno at siya'y bumalik sa lupain ng Ehipto. Dinala ni Moises ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. So, when it was hold in the hands of God, it becomes a road of God. Kaya nung ito'y nahawakan ng kamay ng Diyos, ito'y naging tungkod ng Diyos. So when the Moses divide the Red Sea and cross the Red Sea, whenever he performed the miracles, this road was used. Kaya nung si Moises ay tumawid doon sa Red Sea at iniunat niyang kanyang kamay, kaya nahati yung Red Sea, itong tungkod na ito ay parating nagagamit. So when we get salvation, we can be used by God as a weapon of God. Nung tayo naligtas, pwede tayo magamit ng Diyos bilang sandata ng Diyos. Do you know John Newton? Kilala niyo ba si John Newton? He was a captain of the ship of the trading slaves. Isa siyang kapitan ng isang barko ng mga alipin. So he was a really bad man. Isa siyang talagang masamang tao. For the trading of the slaves, he bought to the slaves and the persecuted and the sell. Para makapagbenta ng mga alipin, kailangan siya'y bumibili ng alipin, binubugbog niya ito at binibenta niya ito. But one day, he faced on the great storm and he felt that he's nobody. He's nothing. Ngunit isang araw siya'y humarap sa isang napakalaking bagyo o unos, nalaman niya sa kanyang sarili, siya ay isang walang kwentang tao. And he realized the Jesus grace. Kaya naunawaan niya yung biyaya ng Diyos. So when he got salvation, he wrote to the one hymn song. Kaya nung naligtas siya, meron siyang isinulat na awitin. That is the amazing grace. Ito po yung tinatawag na Amazing Grace. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. We were sinners, but now we are the weapon of Jesus Christ. Tayo noon ay mga makasalanan, ngunit ngayon tayo sandata ng Diyos. So as a weapon of God, we must be clean and we have to devote all our life for the spiritual. Kaya nga bilang sandata ng Diyos, kailangan nating maging malinis at kailangan nating gamitin ang ating sarili para sa Diyos. Let's go back to Romans chapter 6. Balikan po natin sa Roma chapter 6. Let's read together verse 1 and 2 again. Basahin po muli natin verse 1 at 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay paroon? Yes. Can we continue to commit a sin? Pwede ba tayo magpatuloy pa sa kasalanan? Pwede po? Hindi po. Because we got salvation by grace. Sapagkat tayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya. And we die with Jesus. At namatay tayo kasama si Jesus. And we are not the slave of the sin. At hindi na tayo alipin ng kasalanan. And we are the weapon of God. Tayo yung mga sandata ng Diyos. That's why, how can we continue to sin? Kaya nga, paano pang magpapatuloy tayo sa pagkakasala? We have to stop our sin. Kailangan natin itigil yung pagkakasala. And we have to give all our life to our Lord Jesus Christ. At kailangan natin ibigay ang ating buong buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Tama po ba? From tomorrow until the Thursday, we have a Christian Living Seminar. Mula bukas hanggang Huwebes, meron tayong Christian Living Seminar. So please join for 4 days. You're gonna learn the many things about Christian life. Kaya pakiusap ko po ay kayo lumahok dito sa Christian Living Seminar. Napakaraming ninyong matutunan rito. And this time, we have a summer retreat, let us invite more than 200 people. At sa ating parating na summer retreat,
kailangan tayong mag-imbita ng higit sa 200 mga invitee. Of more than 200 invitees, all free. Higit sa 200 invitee, lahat yun libre. So if parang hindi sayang. Oh, Para hindi sayang. Parang hindi sayang. Let's do our best and pray more for the summer retreat. Para hindi sayang, kailangan nating manalangin at gawin ang ating lahat ng makakaya para sa summer retreat. Let's pray together. Tayo manalangin. Our heavenly and merciful Father,